Baka naman fake news yan, Jason. So anyway, mga kababayan, dakuin natin si Leandro Lebiste. Meron pong in-announce. Nako, mag-iiyakan ng mga DDS dito. Bakit to? Superhero ho nila ito. Tapos malalaman nila, tatahimik na. Malalaman nila na, sabi, hindi na magkokomento sa Cabral file simula Enero 1. Iyakan mga DDS dito. Kasi nagsisigaw-sigaw yung mga DDS, sinasabi nila, oy nako, nasa likod mo kami, Congressman Leandro Lebiste, ilabas mo na yan. Ginawa din ho ng mga DDS yan kay dating Pangulong Duterte. Kung matandaan niyo po, sabi nung dating Pangulo, nakaganon pa doon sa lamesa. O ganyan, isug ka ba? Tinatanong yung mga DDS, sabi, isug ka ba? Isug ka ba? Kung isug ka, sumama ka na sa rally. Naalala niyo yon? Mga DDS, di ba? Sabi nyo, nasa likod kayo ng dating Pangulong Duterte. Nung nag-umpisa na yung parali-rally ni dating Pangulong Duterte, ng Tokwa, isang basketball court na lang ang inupahan. Hindi pa kayo nagsidalo. Wala pang pumunta sa inyo, kakaunti lang ang pumunta sa inyo. Ginawa nyo din yan. Mga DDS, ginawa nyo din yan. Kanino? Dito kay Congressman Barsaga, kay Miao Miao. Sabi, Congressman Barsaga, napakagaling mo, nasa likod mo kami. Ganon din ho yung mga DDS. Kami ang bahala sa iyo, susuportahan. Anak na Tokwa, nagpatawag, lumakas yung loob ng bata. Halika, tara, mag-rally tayo. Mag-rally tayo, sumugod tayo. Doon daw sa Forbes Park. Sugod naman po, mga kababayan. Sumugod. Oo, umaga nung pumunta. Wala po ang tao nung umagang pumunta. Di ba? Sandali lang, ha? Nasaan na kayo? Tumingin ka doon sa taas ng gulong ng jeep. Okay. Makikita mo yung susi. Ayun. 'Di ba? Ang pangako nila, ang pangako nila dito kay ang pangako nila kay Miao Miao, pupunta kami. No, sasama kami. Di nag-umpisa na ho yung rally. Dumating ho si Congressman Miao Miao, mga kababayan. Utrages. Umaga pa lang. Walang tao. Kaya ang ginawa ni Congressman Barsaga, umupo, dumikwatro at nagpa-picture, kunyari atapang atao. Doon mismo sa harap ng Forbes Park. Tapos umalis kasi walang tao Kinahapunan, wala pa din. Nung gabi na ho, mga kababayan, nung gabi naman, nandun naman po si John Vic Remulla, nag-aabang, nagbabantay sa kanyang ganyan. Kaya ang ginawa ni Barsaga, sa ibang rally pumunta. Sira ang ulo no? Sabi doon daw po sila pupunta sa Forbes Park tapos sa iba pumunta hanggang umalis si Barsaga. Hanggang umalis ito pong si John Vic Remulla saka dumating alas 11 ng gabi. Nung dumating na po si Barsaga, alam nyo kung ilang tao ang nandun? 100. Yun po yung pinagmamalaki, pinagyayabang ng mga DDS na eto na, yari na kayo kay Congressman Kiko Barsaga. Madami ang pupunta. 100 ang pumunta, mga kababayan. Tapos umulan, umambon. 50, nag-uwian agad. Ano yun? So ngayon, eto sinasabi nila, nasa likod na naman daw po sila. Sa likod sila ng nakakabatang Lebiste ho. Si Leandro Lebiste. Kaso, ayan na. Mukhang sumusuko na. Hindi na magkokomento sa Cabral Files simula Enero. Alam niyo, may nakita kong isang balita. No, hindi ko lang sigurado kaya hindi ko na sinama dito. Na yung pangalan ni Pulong, nandoon daw ho, kasama doon sa Cabral Files. Sabi ko, kung susundan mo yung mga istorya, hindi kaya dahil nakita niya yung mga pangalan ni Pulong Duterte, etc., etc., at kung sino pa kaya biglang umatras itong si Lebiste, natakot, naduwag, kinabahan? Di po ba? Or hindi kaya
Kaya pilit niyang inaagaw kay Yusek Cabral, mga boss chief amo sir, yung Cabral files ay para iligtas po yung mga kakosa niya, para iligtas yung mga kasapakat nila o para iligtas yung mga kahanay nila sa politika. Kasi bakit kailangan agawin ho? Kung pine-prepare na ni Yusek Cabral, kung pine-prepare na nung ano nila, nung ahensya nila. 'Di ba? Ano pat para sumugod ka doon? Makipag-agawan ka. Oh, baka talagang meron kayong kailangan na ibawas na mga pangalan doon. Or baka gusto mo ibawas yung pangalan nung 1 billion na insertion nung nanay niya ho. Pwede? Maaari. Baka yun yung pakay. Di po ba? Pero ano't ano man pa ho, mga kababayan, sadyang talagang mapapaisip tayo na bakit to? Biruin nyo, 4 na buwan tumagal sa kamay niya. Pero bago ilantad, bago sabihin na etong Cabral files, et cetera, kailangan pang mamatay ng tao bago ilabas ho. Mga bossing, ano, iniisip na, ano, pwedeng isipin natin doon. No? Na madami nang na-edit, madami nang dinagdag, madami nang binawas, mga kababayan. Diba? Babalik lang ho ako ng konti, mga boss chief amo sir. Sabi ni Alicia Duran, galawang DDS. Sabi ni Ma'am Lisbeth, dinoktor na yan. Sabi ni Mneng Gigi, sinadya talagang kunin ni Lebiste kay Cabral sa DPWH para proof na nakuha niya yung files kay Cabral. Then plano nila patayin si Cabral at maglabas ng fake files. Yan yung isa sa iniisip ko ho, Ma'am Neng Gigi. Diba? Pagpaumanin ni Congressman Lebiste, na naisip ko yon. Pero hindi ko naman mismo tinutumbok na ginawa talaga nila yon kay Yusek Cabral, mga kababayan. Ngayon ho, no, gusto ko lang balikan talaga to. No? Gusto ko lang balikan ho ito. Hanggang ngayon po tahimik si Chis eh. Ito medyo may pagkaano eh. Medyo may pagka-showbiz ho, mga kababayan, no? Kung babalikan ho natin si Boss Chis Escudero, mga bossing, nung nagkakalabasan ng mga SALN, no? Medyo, Ma'am Priscilla Ramasami, shout out po sa inyo. Nung nagkakalabasan ho ng mga SALN, mga kababayan, naglabas si Chis Escudero ng SALN. Sila Mark Villar, 1 billion. Yung iba pa, mga 1 billion. No, si Rodante Marcoleta, kung di ako nagkakamali, 52 million. No? Pero, ang pinaka nakakaawa po at pinaka nakita kong mahirap na senador ho, si Boss Chis eh.